Yes, good day, President. Right now, we are here at the event of Partido Federal ng Pilipinas, Versailles Wings, and with us is the National President, no other than Governor Attorney Leandro D. Versailles Jr., also this coming 2025 as senatorial aspirant. Yes po, National President, regarding po as senatorial aspirant, being a former governor of Camarines, what is your three major platform in government? We heard that you're the one of the very effective right now, the principal author of E-Commerce Act of 87 and 92. Magandang ngayon gabi, no? Si River Celes po ito, dating gobernador at congressman ng probinsya ng Catanduanes sa Bicol. Now, dun sa tanong mo, yes, I am the principal author of Republic Act 8792, yung E-Commerce Act. Dahil dito nakaroon tayo ng yung pinakamalaking industriya sa Pilipinas at nagambag ng kontribusyon para sa Pilipinas yung call centers na it is about $40 billion ng revenue kada yearly or 2.2 trillion pesos per year. At saka dahil dito sa e-commerce nakaroon tayo ng employment sa mga Pilipinas ng 5 million, direct and indirect. Then also dahil dito, lahat ng mga nakikita natin ngayon, yung mga online na Lazada, Shopee, GCash, lahat yan, dahil sa legal na framework ang nabas dito sa 8792 sa nakaroon tayo ng online negosyo. Ito yung ng revolusyon sa pribadong sektor at saka sa government dun sa electronic documents. So malaking pong bagay dito. And then, sige, thank you. And then yung po sa sinabi mo yung platform government, ako gusto ko talaga, nakikita ko talaga yung problema talaga sa Pilipinas. Kahit saan nakatingin, no? Kung anong angulo, ang pinaka-problema sa atin talaga is, well, ang gulo ng Pilipinas dahil sa dahil kulang talaga tayo, dapat mas mataas ang educational rate natin, dapat tataasan na natin yun. And then I can assure you, pag mataas na yung education natin, lahat ng mga problema natin, yung corruption o yung drug abuse like that, o mawala lahat yan eh. So I am pushing for sa platform ako, I'm pushing for world-class education, yung pinakmahusay ng edukasyon para sa buong mundo. That is what I'm pushing for. And we can do that by AI. Kumbaga, well, i-explain ko sa inyo, dati, ngayon sa public high school, public grade school pala, yung ratio ng teacher sa estudyante is mga 1:100. Laki-laki yan. Paano ka makakaroon ng magandang education pagka ganyan yung ratio ng student to teachers? And then, okay nga sa 1:30, pero ang na-post mo, 1:1. One teacher to one student. Gamitin natin yung AI. Kumbaga, umpisa pa lang sa preschool hanggang sa graduate studies, sa kolehiyo, magkakaroon sila ng sariling AI na teacher. Every student, 38 million po yun, 38 billion na estudyante ng Pilipino at yung out of school. So kung meron kang ganun, pati karoon sila ng isang laptop kada isang estudyante, sigurado ako pag nasa isang henerasyon ng tao ang mangyari po dyan, magiging first class na tayo. Napakataas, lahat makakaroon sila ng magandang trabaho at magiging lahat, marami dyan magiging professional. At because mataas yung trabaho nila, makakatulong sila sa mga pamilya. So sa akin, the only way to do it is education. World-class education ang pinito ko dyan. So yun po yung pinaka-major yes, you do that, education. You fix everything. Lahat ng mga pinagdagin yung mga problema, mga krimen, mga drug abuse, mga economic problems, lahat ng mawala yan pagka basta educated ang
ang bayan, ang taong Pilipino. So, yan ang punto ko. And we can do it now with AI. Before AI, wala talaga, hindi talaga kaya. Hindi naman kaya yung resources eh. You know, one human, isang tao, kada isang sila, hindi pwede. Pero sa AI, kaya na. Ano pong number na this coming 2025? I am number 65. Number 65. Right behind, pero right before Camille Villar. So, ayun. Basta maayos mo yan, ayos na natin. At saka yung isa pa, importante rin, yung kaya natin tapusin once and for all, yung traffic. Kasi sa totoo talaga, yung traffic, lalo din sa Metro Manila, hindi mo solve yan dun sa mga kalsada, yung i-expand mo yan, at saka ang tawag ng skyway na yan, that will not solve it eh. Kasi alam mo, habang malaki yung expressway, mas maraming sasakyan ang papasok dyan. Before you know, traffic na rin. Tingnan mo, case in point, ito yung sa EDSA natin, sobrang traffic natin because of skyway. Hindi. Ano pa rin? That is because sa long term po, hindi talaga makakaroon tayo ng solusyon kung gagamitin mo yung mga infrastruktura. Ang kailangan nandyan, bawasan yung mismo yung volume ng sasakyan sa kalsada. Bawasan mo by 10%, wala na tayong problema. That is what we can do kasi pwede natin gamitin yung AI rin para makakaroon ng sitwasyon na only 80% ng sasakyan nandun sa kalsada. Pag wala yan, pag nandyan yan, wala tayong problema. We have no traffic. Yun, pwede natin gawin yung AI right now. So that is my platform. Thank you so much po, Gov.